Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Underdogs. Halina't simulan na natin. Isang binatang nagngangalang Amadjo ang nagtatrabaho sa isang bar sa isang maliit na bayan. Mahusay siya sa foosball at lubos na umiibig kay Laura, isang dalagang kasing edad niya. Araw-araw pagkatapos ng klase, pumupunta si Laura sa bar upang cheer-an si Amadjo habang naglalaro siya. Ngunit dahil sa sobrang husay ni Amadjo, wala nang gustong lumaban sa kanya sapagkat alam nilang wala silang tsansang manalo. Nagbago ito ng isang araw, may dumating na arroganting binata na nagngangalang Ezekiel, kasama ang kanyang grupo. Sinimulan nilang asarin ang mga tao sa bar. Nang makita ni Ezekiel sina Amadjo at Laura sa tabi ng mesa, hinamon niya si Amadjo sa isang laban upang mapahanga si Laura. Ngunit natakot si Amadjo na magdulot ng gulo kaya tumanggi siya. Sa huli, pumayag siya dahil pinakiusapan siya ni Laura. Pagkatapos tanggapin ang hamon, nakatayo lang si Amadjo at pinanood si Ezekiel habang nakakauna ito ng 3 puntos. Nakita ni Laura na tila ayaw pa ring lumaban ni Amadjo kaya nakiusap siyang gumanti. Sa puntong iyon, nagsimulang seryosong maglaro si Amadjo. Sa muling pagpasok ng bola, buong lakas na tinira ni Ezekiel ngunit madali itong nade pencil ni Amadjo gamit ang kanyang mga tagapagtanggol, ipinasa ang bola kay Loco, at nakapuntos ito ng maganda. Sa susunod na tira, sinubukan ni Ezekiel makapuntos mula sa gitna, ngunit madaling nasalo ng goalkeeper at ipinasa kay Cappy na muling nakagol ng mabilis na hindi nakarik si Ezekiel. Sa huling tira, muling ipinakita ni Amadjo ang kanyang husay. Galit na galit sa pagkatalo, tumakbo si Ezekiel sa cashier upang kumuha pa ng barya para makaganti. Ngunit napansin ni JJ, may-ari ng bar, na gusto lang ng binata na manggulo kaya pinalayas niya ito at ang grupo nito palabas ng bar. Sa labas, binuhos ni Ezekiel ang galit sa rebulto ng tagapagtatag ng bayan hanggang lapitan siya ng isang misteryosong lalaki na nagsabing may potensyal siya at hindi na siya muling matatalo kung sasali siya sa kanya. Makalipas ang ilang taon, si Amadjo na ngayoy binata na, ay patuloy pa ring mahilig sa foosball, ngunit dahil wala na halos kalaban, tumigil na rin siya sa paglalaro. Nananatili pa rin siyang nagtatrabaho sa bar ni JJ hanggang isang araw, dumalaw si Laura upang sabihing aalis siya papuntang Kabisera para mag-aral ng 5 taon. Malungkot si Amadjo ngunit tinatago niya ito sa pamamagitan ng pagbabago ng usapan patungkol sa foosball. Bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas. Paglabas nila, nakita nilang nagtipon ang mga tao sa gitna ng bayan, nakikinig sa talumpati ng parehong misteryosong lalaki. Ipinahayag nito ang proyekto ng Universal Astro Goal upang makaakit ng mga turista. Nang tanungin kung sino ang magpopondo, sinabi ng lalaki na ito ay pinondohan ng dating residente na mahal ang kanilang bayan. Ipinakita niya ang isang kanyan sa bundok at ipinaputok ito, dahilan upang bumagsak ang isang malaking soccer ball mula sa langit. Natakot ang mga tao, ngunit sinabi ng lalaki na bahagi lang ito ng palabas. Biglang bumukas ang bola at isang lalaki ang tumalon mula rito, gumagawa ng mga akrobatiko sa ere bago magbukas ng parachute. Ipinakilala ng lalaki sa entablado na siya si Ace, ang magpopondo ng proyekto. Humanga ang lahat sa kanyang pagdating, ngunit nagulat sina Amadjo at Laura nang makilala nila siyang si Ezekiel. Nang makalapag si Ace, nagsimula siyang magyabang tungkol sa hinaharap ng bayan. Tinanong siya ng isang residente kung gusto niyang maging alkalde, ngunit sumagot si Ezekiel na binili na niya ang bayan, kaya pagmamay-ari niya na pati ang mga tao. Sa kabila ng nakakatakot niyang pahayag, tila sumusuporta pa rin ang mga tao. Ngunit tumutol si Laura mula sa karamihan at sinabing hindi nila ito kailangan. Lumapit si Ace kay Laura at sinabing hindi niya sila nakalimutan, lalo na si Amadjo. Pagkatapos ay bumalik siya sa entablado at inihayag na sisimulan na agad ang proyekto, na unang bahagi ay ang demolisyon ng bar. Tumakbo si Amadjo sa loob upang pigilan ito, ngunit nang makita niyang hindi niya kayang itigil ang mga makina, tinulungan niya si JJ na mailigtas ang mga tao. Habang sinusubukan niyang ilabas ang ilang gamit, napansin niyang babagsak ang kisame sa ibabaw ng mesa ng foosball. Sa desperasyon, ginamit ni Amadjo ang lahat ng lakas upang hilahin palabas ang mesa ngunit pinigilan siya ni Ace, na muling naghamon ng laban. Habang hindi pa nakakakilos si Amadjo, bumaba ang bakal na pangkarga mula sa bubong at sinimulang buhatin siya at ang mesa. Habang lumalayo si Ace patungong helicopter, hinabol siya ni Laura upang pigilan ang demolisyon ngunit hindi siya pinansin. Sumakay siya sa helicopter upang ipagpatuloy ang pakikiusap, ngunit lumipad na si Ace papauwi habang sumisigaw si Amadjo na bumalik siya. Matapos masira ang bar at hindi alam kung makikita pa niya si Laura,
umupo si Amadjo sa tabi ng rebulto ng tagapagtatag at napaiyak. Isa sa kanyang mga luha ay tumama sa mukha ni Cappy, dahilan upang magising ang maliit na manlalaro. Tinangkang gisingin ni Cappy si Amadjo at sa tulong ng lahat ng lakas ay umakyat siya sa binti ng binata hanggang mapansin siya nito, ngunit nahimite si Amadjo sa gulat. Nang magising siya, akala ni Amadjo ay bangungot lang ang lahat, ngunit pinaniwala siya ni Cappy na kung mahahanap nila ang ibang miyembro ng koponan, matutulungan nila siyang maibalik si Laura. Naisip ni Amadjo na malamang ay nasa tambakan ang iba kaya nagtungo sila roon. Pagdating nila sa malaking tambakan, nagsimula silang maghanap. Hindi kalayuan doon, lumabas si Loco mula sa tumpok ng basura at agad siyang inatake ng isang mutis yung daga gamit ang buntot nito. Nahila rin si Beto at magkasama silang nadala sa gitna ng tambakan. Matapos magpalutang-lutang sa basura, tumama sila sa leeg ni Amadjo, dahilan upang siya'y mawala ng malay at matawa si Cappy. Nang makita ni Cappy sina Loco at Beto, natuwa siyang ligtas pa ang mga ito. Tinulungan niya silang makawala, ngunit di nagtagal ay nag-away sina Cappy at Beto kung sino ang pinakamahusay na manlalaro ng koponan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang kapitan ng koponan na walang guhit upang pigilan sila. Nang makita nila ang isang manlalaro mula sa kalabang koponan, sinimula ng tatlong umaatake ang pang-aasar, ngunit napaligiran sila ng hukbo ng mga daga kaya napilitan silang tumakbo at magtago sa isang bahay-bahayan. Sa kasamaang palad, nahuli si Beto ng mga daga at dinala siya palayo. Akala ng mga kasamahan niyang wala na ito magpakailanman, kaya napaiyak si Cappy sa pag-aakalang hindi na niya makikita si Beto muli. Ngunit hindi nagtagal, muling lumitaw si Bob sakay ng isang daga. Gamit ang bago niyang sakay, naglakbay ang apat na manlalaro papunta sa isa sa mga bundok ng basura. Gamit ang isang ginawang teleskopyo, nakita nila na nagtatago. Si Amadjo malapit sa mesa, ngunit nakita rin nila na hinahanap ito ng manager ni Ace. Upang hindi makuha ng mga tauhan ni Ace ang mga manlalaro, ninakaw ni Amadjo ang isang backhoe at ginamit ito upang takutin ang manager, na sa kabutihang palad ay tumakbo palayo. Ngayon na malinis na ang daan, naglakad sina Amadjo at ang mga manlalaro papunta sa mesa, ngunit natuklasan nilang kinuha ito ng isang matandang lalaki at inilagay sa loob ng van. Tumakbo si Bob patungo sa sasakyan ngunit tumalon siya sa hubcap ng van at naipit doon, umiikot ng mabilis ng ilang ulit. Sa malas, dumaan ang van sa isang bato, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahayla ang kanyang buhok sa kalsada. Dahil dito, nagkaroon ng bakas ng buhok na sinundan ni Amadjo at ng iba pa. Matapos sundan ng bakas, nakarating sila sa isang peryahan kung saan nakita nila si Beto na labis na nalungkot dahil nawalan siya ng buhok. Ngunit dahil wala silang oras, pinapunta siya ni Amadjo upang maghanap ng peluka habang naghiwalay sila upang hanapin pa ang ibang manlalaro. Habang naglalakad, nakita ni Amadjo na ang mga midfielder ay malapit ng barilin sa isang shooting booth. Tumalon siya upang iligtas ang mga ito at hinayla ang bakal na baras na nakakabit sa mga manika, sabay tumakbo palabas ng perya habang hinahabol ng mga gwardya. Hindi kalayuan, tumatakbo si Cappy at nakita niya ang isa sa kambal na nakabitin sa dulo ng isang roller coaster. Agad siyang umakyat upang tulungan ito at tinanong kung nasaan ang kapatid, ngunit bago pa ito makasagot, gumalaw ang kariton pataas at nalaman nilang ang kabilang kambal ay nakakabit sa tuktok ng biyahe. Upang iligtas sila, hinawakan ni Cappy ang kamay ng isa habang hinawakan ng isa pa ang kanyang mga binti. Nang bumaba ang kariton, nakabitin silang tatlo. Sa tuktok ng roller coaster, napalaya nila ang huling kambal, ngunit mali pala ang ginawa nila, ang kambal na iyon pala ay pumalit sa isang ball. Dahil tinanggal nila ito, naging maluwag ang estruktura at nagsimulang gumuho, ngunit sa kabutihang palad ligtas silang nakababa kasama ng kariton. Pagdating sa lupa, nakita ni Loco, Cappy, at ng kambal ang mesa kung saan naroon ang iba pang mga manlalaro. Ngunit bago pa nila mailigtas ang mga ito, dumating ang manager ni Ace, tinanggal ang mga natitirang manlalaro at inilagay sila sa isang kahon sa kagubatan sa labas ng perya. Nagkita muli sina Cappy at Amadjo at ikinwento niya ang nangyari. Tumakbo si Amadjo, ayaw tanggapin ang pagkatalo, at ninakaw ang kahon mula sa sasakyan ng negosyante. Ngunit bago sila makapagdiwang, napagtanto nilang kailangan pa nilang iligtas si Laura. Ipinatong ni Amadjo ang mga manlalaro muli sa kahon at nagkunwaring driver ng negosyante upang makapasok sa mansyon ni Ace. Pagdating doon, iniabot ng negosyante ang kahon kay Ace, na agad namang dinala si Laura sa kanyang laboratorio. Ipinakita niya roon ang mga kakaibang eksperimento at sinabi niyang magsisimula siya ng bago.
Ipinagsama niya ang mga manlalaro at isang pares ng sapatos sa isang makina upang durugan at gawing bagong uri ng sapatos. Habang desperadong tumatakas ang mga manlalaro mula sa treadmill, inatake naman ni Ace si Laura. Dumating si Amajo at tumalon mula sa ikalawang palapag patungo kay Ace, ngunit madaling natalo dahil sa lakas ng atleta. Nang makita ni Laura na handang patayin ni Ace si Amajo, sinubukan niyang tumulong ngunit itinulak siya at bumagsak sa mga kontrol ng laboratorio, dahilan upang makawala ang mga kakaibang nilalang na parang ostrich na may mga sapatos sa tuka. Sinira ng mga mutis yung ostrich ang buong laboratorio at pinalaya ang iba pang nilalang. Tumalon ang mga manlalaro sa ibabaw ng treadmill at ginamit ang kanilang mga katawan bilang lubad upang tulungan ang iba, ngunit nadulas ang kamay ni Cappy at nahulog siya sa shredder kasama ang kapitan ng koponan na walang guhit. Habang tumatakas sina Amajo at Laura, tumakbo ang dalawang kapitan sa roller ng makina at nailigtas sila ng ibang manlalaro. Sa kasamaang palad, nahulog ang isang bolt mula sa ulo ng isang manlalaro at tumama sa makina, nagdulot ng apoy na sumabog sa buong laboratorio. Dahil sa pagsabog, dumating ang pulisya at inaresto sina Amajo at Laura, na inakusahan ng pagsabog ng gusali ni Ace. Galit na galit si Amajo dahil tila si Ace pa rin ang ginagawang biktima at hinamon si Ace sa muling laban. Tumanggi si Ace at sinabing bata lamang ang mga larong iyon, at hinamon siya sa totoong laro ng soccer. Sumigaw si Laura mula sa karamihan at sinabing tinatanggap nila ang hamon, ngunit kung mananalo sila, kailangang isauli ni Ace ang bayan at hindi na muling bumalik. Inanunsyo ang araw ng malaking laban. Pinatanggal ni Ace ang rebulto ng tagapagtatag at nagtayo ng malaking stadium sa gitna ng bayan. Dahil wala pang koponan, nag-ikot si Amajo sa mga bahay upang mag-anyaya ng mga manlalaro, ngunit karamihan ay tumangging lumaban kay Ace. Sa huli, nabuo niya ang koponang karamihan ay matatanda na. Dumating ang araw ng laban. Pumasok sa field ang dalawang koponan. Sa unang minuto pa lang, nawalan ng bola si Amajo at nakapuntos agad si Ace gamit ang isang header. Sa ikalawang bola, sinubukan ni JJ tumira at sumabog pa ang isang airship sa ere. Pagkatapos, si Ace naman ay nag-dribble at muling nakapuntos habang walang pakialam ang goalkeeper. Dahil 2 puntos agad ang lamang, nawalan ng gana ang mga manunood. Sinabihan ng manager si Ace na huwag muna magdagdag ng puntos para manatiling kapanapanabak ang laban. Ngunit patuloy pa rin silang nilale ang koponan ni Amajo. Sa ikalawang kalahati, napagtanto ni Cappy na tuloy ang kahihiyan ng kanilang koponan kaya tinawag niya ang lahat ng manlalaro at nagtungo sila sa gitna ng field. Sa pagdating ng mga football players, nagsimulang gumanda ang laro ng home team, nagdepensa sila ng mahusay at napigilan ang mga atake ng kalaban. Galit na galit si Ace at nagsimulang maglaro ng marumi, nakagawa ng mapanganib na foul. Sa free kick, si Loco ay umakyat sa crossbar at tumalon sa likod ng goalkeeper, dahilan upang makalusot ang bola at makapuntos. Naging 2-1 ang iskor, ngunit nagreklamo ang mga profesional na manlalaro sa ugali ni Ace at tumangging ipasa ang bola. Naging pagkakataon iyon ng home team para magpakitang gilas. Sa tulong ni Cappy at ng iba, nakagawa sila ng magagandang pasa hanggang makaharap ni Amajo ang goal, ngunit muling sinaktan siya ni Ace. Nang imulat ni Amajo ang kanyang mga mata, sinabi ni Cappy na sipain na lang niya ang bola at sila na ang bahala. Tumanggi si Amajo at sinabing gusto niya ng patas na panalo. Naiintindihan ni Cappy, kaya umalis siya kasama ang kanyang koponan. Mag-isa na naman ang koponan ni Amajo ngunit nakagawa sila ng magandang pasa at sa huli, nakapuntos si Imo gamit ang isang matinding header, tabla ang iskor 2-2. 2 minuto na lang ang natitira at muling nabuhay ang pag-asa ng mga tao. Muling umatake si Amajo at tumira ng malakas ngunit tumama sa crossbar ang bola. Habang nakatingala ang lahat, sinadyang tap-off ni Ace ang binti ni Amajo at halos baliin ito. Sa halip na itigil ang laban, ipinagpatuloy ng referee ang laro. Nakalimutan ng lahat ang bola maliban kay Ace, na kinuha ito at tumakbo papunta sa goal. Kahit sugatan, tumakbo si Amajo upang habulin siya. Nakita ito ni Ace at sinipa ang bola ng marahan papasok sa goal, 3-2 ang iskor. Tinapos ng referee ang laban at idineklarang panalo ang propesiyonal na koponan. Ngunit walang sumigaw o nagdiwang, nanatiling tahimik ang mga tao habang mag-isang nagdiriwang si Ace. Dumating ang kanyang manager at sinabing alam na ng lahat kung sino talaga siya, kaya wala ng room spito sa kanya. Nilapitan ni Laura si Amajo na nakahandusay sa damuhan. Sama-sama silang lumabas ng field habang pinalakpakan ng buong bayan. Sa huli, natalo man ang home team at nanatili sa kamay ni Ace ang bayan,
tumanggi ang mga mamamayan na manirahan sa ilalim ng kanyang pamumuno at nagpa siyang magtatag ng bagong bayan mula sa simula. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.